Magandang araw sa iyo. Ngayon ang pag-uusapan natin, isang medyo di pangkaraniwang kondisyon, yung Cold Agglutinin Disease o CAD. Gagamitin natin yung mga expert reviews na pinadala mo. Oo. Ang goal natin, maintindihan natin ano ba to, paano nakakaapekto at syempre, yung mga bago at paparating na gamutan. Sige, umpisahan na natin. Sige, tama ka dyan. Ang CAD kasi, isa siyang autoimmune disorder. Medyo kakaiba. Autoimmune? Oo, yung sarili mong immune system, parang siya yung sumisira sa red blood cells mo. Lalo na kapag nalalamigan ka. Tapos, importante dito yung papel ng complement system. Yung complement system. Part yan ng immune system, di ba? Tama. Critical yung role niya sa pagkasira ng mga cells dito sa CAD. Paano ba ito nararamdaman ng mga may CAD? Sa mga nabasa natin, syempre nandyan yung anemia. Oo, yun yung isa sa mga common talaga. Pero parang may kasama siyang matinding pagkapapagod. Nasabi nga, mas grabe pa raw minsan kaysa sa level ng anemia lang. Totoo yan. Fatigue na debilitating talaga para sa iba. Tapos yung mga problema sa circulation. Yung bang pangingiti mo pangumutla ng daliri, sa kamay, sa paa, acrocyanosis daw yon. Tama, acrocyanosis. At saka, huwag kalimutan, mas mataas din yung risk ng pamumuo ng dugo, thrombosis. Delikado yun. At bihira lang daw talaga to, no? Mga 16 per million lang. Oo, hindi siya kasing dalas ng ibang sakit sa dugo. Ang ugat niyan kasi, mga autoantibodies. Autoantibodies. Oo, yung mga IgM type madalas. Kumakapit sila sa red blood cells pero sa malamig na temperature lang, below normal body temp. Kaya pala cold agglutinin. Exactly. Tapos itong mga IgM na to, napakalakas nilang i-activate yung complement system na nabanggit natin kanina. Okay. So yun yung nagtitrigger. Oo, yun yung nagiging sanhi ng hemolysis, yung pagkasira ng red blood cells. Madalas sa atay yan nangyayari. Pero minsan, pwede rin sa mismong daluyan ng dugo. Gets ko. Tapos may connection din daw sa B cells sa bone marrow. Parang may problema doon. Madalas, oo, may nakikitang clonal B-cell lymphoproliferative disorder. Ibig sabihin, may isang klase ng B-cell na abnormal yung pagdami. Paano naman nalalaman kung CAD nga ito? May mga test, di ba? Yung DAT, Direct Antiglobulin Test. Oo, yung DAT. Mahalaga yan. Dapat strongly positive daw for C3D. C3D. Ano yun? Parang marka? Parang ebidensya na yung complement system umatake na nga doon sa red cell. Tapos, kailangan ding mataas yung bilang ng cold agglutinins mismo. Usually 64 pataas yung titer sa 4 degrees Celsius. Tapos yung sa pag-handle ng sample, nabanggit din yun? Critical daw. Mula pagkakuha hanggang matest. Bakit? Para hindi mag-agglutinate o magdikit-dikit yung red cells nang wala sa oras, di ba? Bago pa masuri. Baka maging false positive or ma-misinterpret. Okay. Dapat pala maingat. Tapos sinisigurado rin na hindi ito secondary lang, na baka dahil sa ibang sakit. Oo, importante yon kasi pwedeng dahil sa infection o lymphoma o ibang autoimmune diseases. Pag primary CAD, kailangan din ng bone marrow biopsy para ma-confirm yung B-cell issue. Sige, punta naman tayo sa gamutan. Siyempre yung basic advice, iwas sa lamig. Fundamental yon at saka folic acid supplement. Pero ito yung interesting Yung mga gamot daw na usually ginagamit sa ibang hemolytic anemia, tulad ng steroids, o yung pagtanggal ng pali, yung splenectomy. Oo. Magandang tanong yan. Kasi nga, malaki yung papel ng complement-driven hemolysis na nangyayari sa atay. So kahit tanggalin mo yung pali, nandun pa rin yung destruction sa atay. Kaya pala hindi solusyon yung splenectomy. Oo. At sa steroids naman, hindi talaga sila masyadong tumutugon dito. Kaya yung naging standard of care dati, rituximab. Rituximab, ano yon? Antibody rin? Oo, monoclonal antibody yan laban sa CD20 na nasa B-cells. Target niya yung mga B-cells na gumagawa ng autoantibodies. Okay. So yun yung ginagamit. Effective ba? Mga 50 to 60% may response. Pero ang problema, madalas, hindi pang matagalan. Maybe a year, ganun. Panandalian lang pala madalas.
Oo. May mga combination therapy din like rituximab plus bendamustine. Mas mataas yung response rate, mas matagal, pero mas mabigat din yung side effects, yung toxicity. Dahil nga parang limitado yung rituximab, dito na pumapasok yung mga mas bago, yung targeted therapies. Tama, dyan na pumasok yung mga complement inhibitors. Ang unang na-approve, yung sutimlimab. Sutimlimab. Paano to gumagana? Ito naman, tinatarget niya yung C1s, isang component ng complement system. Pinipigilan niya yung simula ng complement activation pathway na sinimulan ng cold agglutinin. So diretso sa complement system ang atake. Anong epekto nito? Based sa mga pag-aaral, mabilis daw, nakaka-improve ng anemia at hemolysis. Minsan, within a week lang, maganda siya para sa pagkapagod at sa anemia mismo. Wow, ang bilis. Pero may pero daw. Meron. Hindi raw siya ganong effective para dun sa circulatory symptoms, yung acrocyanosis. Kasi dahil yun sa pagdidikit-digip mismo ng dugo sa lamig, agglutination, and hindi lang sa complement activation. Okay. So magkaiba pala yung mechanism doon. Oo. So yung sutimlimab, pang hemolysis primarily. Bukod sa sutimlimab, may iba pa bang tinitingnan? Marami pa. May mga nagta-target pa rin sa B cells or plasma cells. Nandyan yung mga BTK inhibitors tulad ng ibrutinib at zanubrutinib. Iniinom to. BTK inhibitors, okay. Meron ding proteasome inhibitor tulad ng bortezomib or anti-CD38 like daratumumab. Target pa rin nila yung source ng antibody. Tapos sa complement side, may iba pa bukod sa sutimlimab. Meron din. May release si Proveport, anti-C1s din yan, pero mas matagal ang epekto. Baka less frequent yung administration. Tapos may mga nagta-target sa ibang parts ng complement cascade like pegcetacoplan, anti-C3, at iptacopan, factor B inhibitor. Yung iptacopan, iniinom din. So maraming options na dinidevelop. Ang idea, i-target yung B cells or yung complement or baka pareho. Yun yung tinitingnan ngayon. Baka combination therapy ang maging susi sa hinaharap para ma-address lahat ng aspekto. So ang takeaway dito, parang walang one-size-fits-all na gamutan, no? Tama. Personalized medicine talaga. Depende sa'yo yun, no? Gaano kalala yung anemia mo, gaano ka bothersome yung mga simptomas sa circulation, yung edad, yung ibang sakit mo. Oo, pati yung preference ng pasyente. Kung ang pinakamalaking problema mo ay yung hemolysis at pagod, baka maganda yung complement inhibitor like sutilisumab dahil mabilis ang epekto sa hemolysis. Pero kung mas matindi yung acrocyanosis, yung sa daliri, Baka mas kailangan mo ng B-cell-directed therapy kasi nga yung complement inhibitors di masyadong tumatama doon. May mga reports na yung ibrutinib or daratumumab nakatulong sa circulatory symptoms. So para sa iyo na nakikinig, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Mukhang malino na itong CAD, medyo komplikado talaga. May kinalaman sa B cells, may kinalaman sa complement. Oo, multifaceted siya. Pero ang magandang balita, 'di ba, ang bilis ng development ng mga bagong gamot. Higit pa sa rituximab, mas targeted na sila, lalo na yung mga complement inhibitors. Oo, nagbibigay yan ng mas maraming options para sa mga pasyente, pero syempre kasabay niyan, mas nagiging komplikado rin yung decision making. Aling gamot ba ang unahin, kailan magpapalit? Marami pang kailangang pag-aralan. Tuloy-tuloy ang research dyan. At bilang panhuling tanong na iiwan namin sa iyo, mayong may mga gamot na sa B cells ang target at may mga gamot na sa complement system ang target. Ano kaya yung next big thing? Mas pinapabisa pa kaya ang B-cell therapy? O baka isang complement inhibitor na mas madaling gamitin, tablet o ganun? O mas bihira yung dosis? O yun na nga ba? Isang kombinasyon na sasakop sa lahat. Magandang pag-isipan yan. Maraming salamat sa iyong oras at pakikinig.